Ayan, isang magandang araw mga kasaka. Bali, nag-monitor ako dito. Inayos ko tong tighting ng kanyang mga terminals dito sa circuit breaker. So, naghigpit tayo para inspection na rin siya. So, ito yung tinatawag natin na every 3 months o every quarter inspection sa ating solar setup. So, ang video nga pa lang ito ay pasensya na kayo sa mga wiring, gantong hirap o i-wiring ang mga gantong kalalaking solar cable. So ayan, may mga terminal lag naman tayo nilagay dyan, kaya medyo nadalian tayo. So sa ilalim, ayan. So kasi ito ay modified hybrid ang ginawa ko dito, kaya ganyan yung mga wiring na nakalagay dyan. Kasi pag pinapagana natin tong si Solax, nagkakaroon ng series connection ang dalawang solar charge controller na to. So very napakahirap na i-explain kung paano nagwo-work yun. So wala na tayong diagram na tulad nung ginawa ko, pero sa madaling salita, itong dalawang to na may different string ay kapag sinwitch on natin itong dalawang to at ibinaba natin, nagkakaroon siya ng series connection sa itong dalawang string na to, magkakaroon ng series connection at dito siya naman siya papasok. Siya naman yung magtatrabaho para magamit natin sa ating appliances. Itong si Solax inverter o GTI, grid tie inverter. Ayan. So ngayon, ang focus ng ating video, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa natin dito. So, ang focus ng ating video ay para sa kasaka natin o sa kasolar natin na nagtatanong. So, ayan. Ang tinatanong niya, ano ba daw tawag dito? Sabi niya, boss, anong tawag doon sa mga monitoring display mo? Gusto ko din bumili niyan. Sa dalawang battery monitor na to. Kasi, ito yung ating battery. Ayan. So, minomonitor niya yung lumalabas at pumapasok dito, yung charge and discharging. So kaya may nakalagay dito, medyo malabo na lang yung sulat, battery out yan o bat out. Ibig sabihin yung wini-withdraw, then i-discharge, at ito naman yung battery in o ito yung ikinakarga o charge o ini-store sa ating battery bank, dito sa ating battery bank. Ayan. So, ito, minomonitor niya lang din. Bali, yung tinatawag dito ay watt meter. Yun po ang tawag dito, watt meter. So, pinapakita dito yung state of charge or yung state of charge ng voltage. Ibig sabihin, pinapakita dito kung anong voltahe ang meron na sa battery natin. So, sa ngayon, tayo ay naka-float stage ng charging ng ating solar charge controller ay 28.6 volts. 24 volts po ang ating system. So ngayon, dahil float na nga tayo, pinipigilan na ni solar charge controller na kargahan tong ating battery para hindi siya ma-overcharge. So yun yung trabaho ng solar charge controller. So dito na-monitor natin kung may pumapasok. Halimbawa, at sa ngayon float na, inaalagaan na ni solar charge controller yung ating batteries. Ayan yung dalawang batteries natin, 12 volts 12 volts. Yan ay full charge na. So kung makikita nyo ito yung battery equalizer. So ini-equalize niya yung dalawang battery natin. Halimbawa, dapat silang maging 12.4 o 14.4 na volts. Kaya yan, pag may isang mas mataas, i-equalize niya para maging pare sila ng voltahe, at the same time mas tumagal yung ating battery. Ito yung trabaho ng battery equalizer. So yan, nabibili lang din yan doon sa mga solar supply na mga kilala natin. So ang model nito ay HA01, pang 24 volt system. Meron din ito ay pang 48 volt system. So mas malaki yun dito. Ito kasi 24 volts lang tayo. Balik tayo dito. So dahil float tayo, ang ating solar charge controller ay
reduce na ng harvest. So makikita nyo, yan po light indicator na yan, meaning ito, yung kapag matagal na suminding ganon ay nasa floating stage siya. Ganon din naman tong ating ML60. Ayan. So ayan, nasa floating stage na sila lahat. At maga pa lang, siguro nasa 10 AM pa lang, float na tayo. Nakasaing na rin kasi si Mrs. So bali ang ating sipin nyo mga kasaka, kaya niyang humarvest ng 1000 watts, pero dahil nga ang ating nagagamit lang ay 728 watts, so kinokontrol niya. Sa ngayon kung tayo maglo-load up to 1400 kaya niyang humarvest, kaya lang wala na tayo nakaload ngayon. So ngayon papakita ko sa inyo na maglo-load tayo ng malaki pang load dito na pwede natin i-load. Titingnan natin kung magdi-discharge siya dito sa kanyang discharge battery. Kung magpapakita siya na huhugot siya sa battery kapag kinapos yung ating solar harvest. Okay, so ngayon pa-solar ay nag-iinit ng tubig si Mrs. kasi kaluluto niya lang. Nag-iinit siya dito sa ating electric stove. So ang mid settings niya ay nagre-range ng 600 watts. Kaya meron tayo dong 728 kasi yung 100 plus watts ay kinoconsume naman yun ng ating refrigerator. So ngayon, titingnan natin kasi ang high nito, nakamid tayo. Ang high nito ay kumukonsumo ng 1,200. So dapat yon mag 1,300 to 400 watts ang makakain ng ating solar panel. At tingnan natin kung magpo-produce ang ating solar panel ng 1,000 plus na harvest kung ating tong iahay. So titingnan natin kung kayang isupplyan ng ating solar harvest, no? Kung hindi, si battery ang tutulong doon sa mga kakulangan ng ating mga iniload na appliances. So move natin sa high, and then tingnan natin doon sa ating monitor kung tataas yung harvest, kung hindi siya magdi-discharge sa battery. So balik tayo dito mga kasaka. Tumaas yung amperes, nag 20 amps kanina, 6 lang to. Ayan, no, naging 19 to 20 amperes ang hina-harvest nitong ating isang solar charge controller. So ito naman dapat to nagsi-7, so nagko-control pa rin siya mga kasaka. Nagko-control pa rin siya. So dito kanina ay nasa 12, ngayon ay nasa 22. So around 600 to 700 ang kanyang napoproduce na wattage. So ayan. So sa ngayon, dahil kabubukas pa lang natin ng ating stove, kalalagay lang natin siya sa mid-range sa high range ng kanyang pagluluto. Meron tayong load ngayon na 1,219. Ayan, 1,218. Ayan, yan. Nakikita nyo. So, napakalaki ang load natin. Nasa 1.2 kilowatt ang ating load. 1.2 kilowatt or 1,225 watts. Ayan. So, ngayon, ay kumulimlim. Tingnan nyo mga kasaka, kapag kumukulimlim, nagdi-discharge siya ng 692 sa ating come out from our battery bank. So dito sa ating battery bank, nagwi-withdraw siya ng 692 watts. Ganun kaganda yung ating battery. So kaya niya magpa-under ng 1 horsepower na aircon. So nakikita niyo to, pag nag-blink siya ng kulay dilaw, ibig sabihin nag-i-equalize siya. Kanina hindi natin naabutan. So ayan. Bali ayan, biglang uminit, nawala yung kanyang discharging. Ang nangyari naman, nakakapag-charge pa siya ng 204 o 199. Ayan, ikinakarga niya naman yan. Yan naman ay ini-store niya dito sa battery bank. So yan yung sistema ng off-grid system. Kapag kinulang ang ating harvest na solar panel doon sa ating load, magdi-discharge siya dito sa ating battery, at dito natin na monitor. Nakikita nyo na
dito wala nang dinidischarge dahil sapat na yung ating solar harvest. So ngayon sumobra pa nga dahil doon sa kinuha niya kanina na wala siya sa float, at ayan, nagcha-charge naman siya doon sa na discharge kanina. Kanina nasa 500 yung ating kinulang o hinuhugot sa ating battery bank. Ngayon naman dahil nakuhanan yung ating battery bank, nagcha-charge naman ulit siya ng 280 watts. Kaya kung makikita nyo dito, ganun pa rin naman yung ating load, nasa 1234 watts. So ayan, yan yung function nitong ating watt meter. Sir, sana po nasagot natin yung inyong katanungan kung anong tawag dito sa ating battery monitoring na panel na to. So ito ay watt meter kung bibili niyo po sa Shopee. Watt meter po ang tawag diyan. Ito po ay may apat na makikita po natin dito, yung voltage ng battery, yung current withdraw. Katulad nito, current na inilalagay natin ay 8 amps 24 volts. So nakalagay dito 28 volts na yung state of charge o SOC. So ang power na kinakarga niya, converting yung watts at saka voltage, ay nasa 197 yung power. So ito naman yung energy, ito yung total na charge natin sa battery na 1719 kilowatt hour. Yan na yung na-store natin sa ating battery. And then dito naman yung na-discharge sa ating battery ay 1593 kilowatt hour. So yan yung minomonitor ko, isa importante na dapat laging mas malaki yung naikakarga natin kaysa sa nadi-discharge natin. Ito yung discharge na simula sa umpisa ng ating pag-install ng ating battery, nakapag-discharge na siya ng 1593 kilowatt hour. Tapos nakapag-store naman tayo ng 1719 kilowatt hour. So yan, diyan ko minomonitor yan para malaman ko kung sapat na ba yung binili ko ditong presyo, na malalaman ko kung sapat na yung bayad do sa battery. Kasi ko-convert natin yan kung magkano ang per kilowatt hour. So ngayon, naka-harvest na tayo ng naka-discharge na tayo ng 1,593 kilowatt hour. So napakalaking pera na yan kung babayaran natin yan into peso. Sulit na yung ating bili dito sa ating battery. So ayan. So itong ating circuit breaker o sa breaker box ay na-tight na natin yung mga terminals niya. So ngayon ay mapupuno na ulit ang ating battery. Nagko-control na ulit yung ating solar charge controller. So nasa around 12 watts na lang yung ikinakarga. So meaning puno na yung ating batteries. Ayan. So ayun, ito muna yung ating update. Doon sa nagtatanong, sana po inaliwanagan kayo kung ano po yung tawag dito sa ating battery monitoring. At the same time, ito po ay DC watt meter. Ito naman po ay AC watt meter. Dito ko naman po monitor kung ano po yung nakaload sa akin at kung ilang kilowatt po yung nako-consume namin day and night. Ayan. Sa battery man nanggaling ang power o sa solar panel. So ngayon, 3 months ago, nung ating na-install to, nag-consume na tayo ng 431 kilowatt hour. So ayan, yan yung ating simpleng solar system dito sa ating off-grid living. So meron tayong off-grid inverter at meron din tayo na GTI o grid tie inverter. So ayan ay modified hybrid system. So ayun, hanggang sa muli. My name is Joel Bert Bueno, ang inyong kasaka at kasakasama tungo sa maunlad na agrikultura. Keep safe. God bless po mga kasaka.